Yun. So, hello. Dito na naman tayo sa ating MSTE CE Pass Board Exam April 2025, no? So, this time, problem 2 na tayo. So, okay, so this is the problem number 2. The construction workers spread the chismes or the hearsay at the rate defined by the equation Rx is equal to Tx times the quantity of 1 minus x, where k is the constant and x is the population among the construction workers where the chismises spread. In what population does it spread the fastest? So yung uh, ano ba to? Ano ba yung topic to sa mathematics? So this is the rate of change, Rate of change or uh, yung parang rate of change nga 'to. Rate of change yung ano natin problem dito. So, ano ba saan ba matatagpuan yung rate of change? Anong subject yun? So, that is in differential calculus, no? Actually, puwede ka din pero usually calculus talaga 'to. So, this is the differential calculus. Ibig sabihin magdi-differentiate tayo, ano? Yun yung ating problem dito. Solution, yung function natin is ito, 'di ba? Yung function natin ito. So, ibig sabihin, i-derivative natin to. So, yung k naman, that is the constant or where k is the constant and x is the population. Yung x natin dyan is yung population ng worker na pwede mag-spread yung chismis, ano? Okay, so ito yung rate niya or ito yung function niya. So, di-derivative natin. Since yung constant, yung function natin is may kasamang constant, ilalabas natin yung constant. Ibig sabihin, hindi natin isasali doon sa ating pag-derivative. Actually, pwede din naman. It's up to you. Kaya lang, once na you derivative that the constant is zero, so ganun pa din yung mangyayari. Ano? So, ibig sabihin, hindi ito kaagad na i-derivative mo zero tapos times magiging zero, ha? Hindi ganun. So, may mga rules tayo doon sa differential calculus, yung mga product rule, sum rule, sum and difference rule, ganun. So, hindi tayo kaagad magde-derivative. So, dito, since ang i-derivative lang natin is, ito yung i-derivative lang natin, no? Naghahang. Itong portion lang dito. Ito lang yung i-derivative natin. So, ito, wag na to. Kasi constant na naman yan. So, i-derivative lang natin ito. So, ibig sabihin na ang mangyayari dyan, dalawang function, x tsaka 1 minus x. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng product rule. Ibig sabihin, UV or the first, yung derivative nito, yung formula niya is UV, ultraviolet, ano? Yung sabi naman doon sa product rule, copy the first, and then derivative the second, times the derivative of the second, plus copy the second, and then times the derivative of the first function. So, yung first function natin is x, and yung second function natin na v is 1 minus x. So, ibig sabihin, kukopyahin muna natin si x, tapos i-derivative natin ito. Tapos, sunod naman is kukopyahin natin ito, tapos i-derivative natin yung first. Okay? So, para mas mainam, kopyahin natin ito. Si x, yung u natin, ano? I-derivative natin si x. Derivative ng x is 1. Kopyahin natin yung v. Yung v natin or second function is 1 minus x. So, derivative natin ng 1 is 0. And derivative natin ng x is 1. So, kaya lang may negative sign siya, kaya magiging negative. Negative 1. Okay? Kopyahin natin. Ipasok natin dito sa formula. Dito, ano? Yung u mo is x. Yung dv mo, is ito. Or yung derivative mo ng second. Na derivative na natin kasi. Diba? Tapos, plus, ito yung plus. Yung v, or yung second function is 1 minus x. Ito siya.
Tapos derivative of the first. Ito yung first. Derivative niya is 1. Okay? That is how we solve this kind of problem on differential calculus. Actually, madali lang siya. Ano? So, ano natin, i-simplify natin yung ating mga gagawin. Okay? So, ganyan ito yung simplification natin. Minus x plus 1. Okay? Ngayon, kopyahin na naman natin to dito. Okay? Kaya lang ito, hindi na to kukopyahin. Ito yung x na lang. Tapos, i-change na natin ito, value nito. Okay? So, ang mangyayari ngayon is k na lang, tapos ito yung value natin kanina, isasalpak na natin yung nasagot na natin dito. Yung derivatives na, no? That is minus x plus the quantity of 1 minus x. Okay? Simplify natin pa din. Actually, pwede mo naman iti-simplify na kaagad ito. Pwede mo din i-simplify dito. Pwede din naman, no? Yung mangyayari ngayon dito is kx, tapos ito mangyayari ganun. Yan. So, meron tayong dalawang kx. O, magsasama yung dalawa, no? Magsasama siya kasi para sila ng sign. So, yun. Ito na siya ngayon. Tapos, factor out natin yung k. Factor out natin yung k para sila may k dito. So, labas natin yung k. Yun. Ito yung magiging factor niya. Okay? Tapos, equate natin to into 0. Kasi yun yung ating rules natin sa chain rule or sa dun sa rate of change to 0. So, ganun ang mangyayari. So, ito lilipat doon, ililipat natin dito sa baba, magiging 0 pa din dito sa kabila. So, matitira na lang is 1 minus 2x. And then, ito lilipat doon, magiging negative. So, negative 2x. So, mangyayari, x is equal to 1 half. That is positive. So, the fastest uh, in what population does it spread out the fastest is 1 half, no? Ganun siya kabilis mag mag-spread out. I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem. So, yung MSTE is hindi lang talaga siya pure mathematics na may lumalabas na calculus pa din, ano? Most especially, yung lumalabas naman talaga dito sa CE board is yung calculus. Talagang worded problems na. Worded problems na siya yung lumalabas. Hindi na siya yung typical lang na bibigyan ka ng equation kasi madali na yan sa calcu. Ngayon, i-ano mo na talaga siya, i-analyze mo na talaga siya. Okay? So, that is how we solve this kind of problem.